ay ang patungkol sa kaharian, kapangyarihan ng salita. Sa mga Kristiyano, no, kailangan nating maunawaan ang kapangyarihan po ay wala sa atin kapag tayo ay nangangaral, kapag tayo ay nangangaral sa mga nangangailangan ng kaligtasan at sila ay sumampalataya at mahikayat na maging mga Kristiyano, hindi po natin sariling kapangyarihan ang pangyayari. Hindi po natin sariling kagagawan. Gaano man tayo kagaling. Ang salita ng Diyos ang nagkumbinsi sa kanila, ang nagturo sa kanila upang maging Kristiyano sila. Maalala ko ang isang pangyayari. Matagal ng panahon sa bandang Pasay nung nagsisimula kami ng gawain, napatunayan na itong salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kasi isang lolo ng isa sa mga kapatid doon, 88 years old yata siya noon, o 82, basta 80 plus na siya, noong nagsabi siya na gusto niyang magpabautismo. At yung si kapatid na Erwin ay nagdadalawang isip kung nababautismohan niya yung lolo niya, sapagkat sabi niya may edad na yung lolo niya at medyo nahirapan pang makarinig. Kaya sabi niya, naintindihan kaya niya ang kanilang pinag-aaralan kasi tinuturoan niya yung lolo niya. So sabi ko naman, tanungin mo Brad, tanungin mo kung bakit siya magpapabautismo. So, ganoon nga ang ginawa ng kapatid na Erwin, tinanong niya yung kanyang lolo na may edad na. At ang sagot ng lolo niya, bakit niya gusto magpabautismo, ay sabi niya, upang mapatawad ang aking mga kasalanan. At ito ay base sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 38. Kung saan nga ay sinabi ni Apostol Pedro sa mga tao nung araw ng Pentecostes, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Naalala ito, no, ng lolo ng kapatid ni Erwin. Naituro ito sa kanya, no? At ito yung sabi natin na kumilos sa kanyang puso, sa kanyang isipan, no? At ito ang nagkumbinsi sa kanya na ginusto niya na magpabautismo. Kaya nang tanungin siya bakit, ay ito ang sinagot niya upang mapatawad ang kanyang mga kasalanan. Isa pong patunay, no, na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan talaga. At nasusulat po sa Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 12, ang ganito. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. At bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Ito pong mga talatang ito ang magpapatunay sa atin ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya ito ay ating tatalakhayin ngayon. Base po sa pinaka-teksto natin, Hebreo Kapitulo 4, versikulo 12. Ang salita ng Diyos, ang tinutukoy po natin, no, ay ang kasulatan. Well, sa lumang tipan hanggang bagong tipan, ang ating kinikilala na kasulatan na ayon kay Apostol Pablo na kinasihan ng Espiritu sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos, ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa katututo na nasa katuwiran. Yung salita pong kinasihan, medyo malalim sa atin ng mga hindi original na Tagalog. Subalit ang Grego po nito, ang original na pagkakasulat po nito ay nangangahulugan lamang ng inihinga ng Diyos. Theopneustos, sabi sa Griego. At sa Ingles ay God breath. Sa makatuwid, inihinga ng Diyos. Kung ating unawain, ang ibig lamang sabihin noon
nanggaling sa Diyos. Kinasihan ng Diyos. O nga po, sa pagkasabi ng Apostol Pedro, ang mga tao ng Diyos ay mga tinabayan ng Espiritu Santo sa kanila pong pagsusulat. At ipinaalaala sa kanila ng Espiritu Santo ang lahat na itinuro ng Panginoong Hesus sa kanila. Na nang ipangako niya sa kanila na siya ay aalis at ipapadala niya ang tagapag-aliw, ang Espiritu Santo, siya ang magpapaalaala sa inyo ng lahat, sabi niya sa kanyang mga apostoles. Kaya ang mayroon po tayo, no, ay ang kasulatan na nanggaling sa Diyos. At sabi nga na Apostol Pedro, ang Apostol Pablo ay mayroong kapakinabangan ito. Pagtuturo, pagsansana, pagsaway, sa ikatututo na sa katuwiran. At nasabi ko na nga po na ito ay binubuo, no, sa lumang tipan, 39 na mga aklat, at ang bagong tipan binubuo ng 27 mga aklat. Kaya mayroon pong mga nagpapakilala ng mga Biblia na higit-higit sa 66 na mga aklat. Ang tawag po natin doon ay ang mga apocryphal books o mga hidden books o yung deuterocanonical books. At inaayawan po natin ito kasi nga po ang mga naidagdag na mga aklat sa 66 na mga aklat na original ay mga aklat po na hindi kinikilala ng mga Hudyo. No? Ang mga Hudyo po kasi ay meron ng kilalang lumang tipan, panahon pa ng Panginoong Hesus. No? Bagamat sa bilang nila ay hindi po 39, no? 22 kung di ako magkakamali. Subalit ang kinikilala po nila na mga aklat po nila ay katulad ng kinikilala po natin na 39 na mga aklat. Wala na pong sobra doon. No? Kaya yung mga kinikilala ng iba na mga aklat daw, bahagi daw ng kasulatan, lalo na po sa lumang tipan, ay hindi po tanggap ng mga Hudyo po yon na sila po ang nakakakilala ng kanilang sariling aklat. At may dagdag po natin, ang Panginoong Hesus ay meron na pong binasa noon na Biblia o yung lumang tipan, no? Yung tinatawag na LXX, the Septuagint version, yung translation mula sa Hebrew patungo ng Grego. Mayroon pong aklat na noon na pumasok siya doon sa sinagoga at mayroon silang binuklat. Well, binuklat actually ay nakarolyo po yun kasi ito po yung tawag na aklat, scroll. No? Ang Panginoong Hesus never, no, na nagsipi o sumipi ng talata mula sa mga sinasabi natin na apocryphal books. Halos mayroon siyang mga sinipi mula sa lumang tipan. Halos lahat ang mga ito ay nandoon sa tinatawag natin na 39 books. Pero wala siyang sinipi o binanggit naman lamang na anumang bagay na matatagpuan, mababasa doon sa mga apocryphal books o deuterocanonical books. Malakas na patunay na hindi nga po kasali ang mga. So, dito po tayo. Pag sinasabi natin na ang salita ng Diyos, tumutukoy po ito sa Biblia na tanggap po ng mga Hudyo, ginamit ng Panginoong Hesus, binasa niya, at napunta sa mga Kristiyano, unang siglo hanggang sa atin, na nabuo po ito pagkatapos ng 1st century. Kaya ang 66 books na ating kinikilala ay ang tinatawag natin ang Biblia, ang salita ng Diyos. Sa pagsasabi po natin na salita ng Diyos, mga kapatid, no, hindi natin ibig sabihin na yung lahat na nakasulat sa Bible, no, ay salita per se, no, ng Diyos. Kasi sa Bible, mayroon kayo mababasa na sinabi ng diablo, sinabi ng tao, gano'n, di ba? Pero ang nating sabihin, kapag sinasabi natin ang salita ng Diyos, ang kabuuan ng Biblia ay ipinahayag ng Diyos sa mga taong sumulat po dito. Yung pong idea ng kinasihan, ng galing sa Diyos, inihinga ng Diyos. Kasi isipin po ninyo,
Di nga ba si Moises ang kinikilalang sumulat ng aklat ng Henesis? At si Moses ay kung sa kasaysayan ng Biblia, nabuhay siya, libo-libo lang taon ang nakaraan bago pa ang aklat ng Henesis o ang simula. Pero paano nalaman ni Moises yung nangyari noong panimula? Paano nangyari o paano nalaman ni Moises yung sinabi ni Adan, ni Iba at pati nung ahas? Yung salita ng ahas nakasulat doon eh. Paano niya nalaman? Nalaman niya sapagkat ipinahayag sa kanya ng Diyos. Yan. Siya ay kinasihan ng Diyos. Kaya sa pangyayaring ito ay sinasabi natin na ang Biblia ay salita ng Diyos, nanggaling sa Diyos. Okay. At ang record na mayroon po tayo patungkol sa buhay ng Panginoong Hesus na nasusulat sa Bible. Hindi natin ninaangkin na lahat-lahat na ginawa, sinabi, tinuro ng Panginoon Hesus ay nasa Bible na. Juan Kapitulo 20, 30 hanggang 31 ay sinasabi po na marami pa at ibang maraming tanda sa harap ng kanyang malagad ang ginawa ng Panginoong Hesus na hindi na nga susulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay nangasusulat, sabi niya, upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Yung po mga naisulat ay sapat na po upang ang isang tao ay sumampalataya sa Panginoong Hesus. Yung iba, mga bagay na ginawa niya, mga miracles niya, hindi na po naisulat lahat-lahat. Sabi nga ni Apostol Juan kapag isinulat natin, sabi niya, ay baka hindi magkakasya ang mga libro dito sa mundo ito. So ganoon pala karami ang ginawa niya. Itong hyperbole siguro ito or sobra-sobra pagsasabi. Pero sinasabi lamang na Apostol Juan, marami pang mga ginawa na hindi nakasulat. Sapat na nga lamang yung nakasulat. Ngayon ating aalamin sa ating teksto ang kakayahan ng salita ng Diyos. At sabi po sa Hebreo 4:12, ang salita ng Diyos ay mabisa. Yung salitang mabisa ay galing sa salitang Griego na energes. At mapansin po ninyo, very similar sa salitang energy. At doon po talaga galing ang salitang energy, doon sa Greek word na energes, na ang katumbas sa ating Tagalog ay mabisa. Sa Ingles, nariyan yung word na active, equivalent po siya ng energes, mabisa. Active ay Tagalog, aktibo lamang. Effective. Parang gamot na pag ininom mo, may bisa agad. Effective, so mabisa. Powerful, makapangyarihan ang salita ng Diyos. May ibig sabihin ng salitang energes. At may isa pa, applicable, naaangkop. Kaya kita po natin, sa pagsasabing ang salita ng Diyos ay mabisa, sinasabi natin na sa tao, pag ito ay nabasa niya, narinig niya, active ito, buhay ito na makakarating sa kanya, may bisa ito, makapangyarihan ito, kaya siyang baguhin. At naaangkop ito yung kailangan niya. Ito yung nararapat sa kanya na kanyang maririnig. So, yan po ang unang sinasabi ng Hebreo 4:12. Karagdagan, ang salita ng Diyos ay buhay. Baka inisip natin ang Bible, ang salita ng Diyos ay parang katulad lamang ng ibang aklat. Ang mga aklat nga naman, mayroong mga salita dyan, nakasulat dyan, babasahin mo. Pero ang Bible po ay kaiba sapagkat ang salita ng Diyos na nariyan na nakasulat ay buhay. Unang Pedro 1:23, ito kasi ay galing sa Diyos na buhay. Kaya sabi ni Pedro, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Yung may salita, yung salita ng yung Bible, yung may-ari ng salita na nasa Bible, ang Diyos. Ang Diyos na nabubuhay at namamalagi, sabi niya. Kaya ang kanya rin pong salita ay nabubuhay din at namamalagi din. Oo.
Kasi ganun po ang may-ari ng salitang ito, ang pinanggalingan ng salita, ang pinanggalingan ng Bible na ito, ang buhay na Diyos. May kapangyarihan ito sa buhay ng tao. Kung papaano, tingnan natin, Isaiah 55, versikulo 11. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. O ang salita ng Diyos, sabi niya, hindi bumabalik sa akin na walang bunga. So mayroon siyang bisa, may kapangyarihan siya. Na kapag ito ay narinig ng tao, na ipunla natin sa kanyang puso, sa kanyang isip, ito yung kikilos sa kanyang puso, sa kanyang isip, at magkakaroon ng pagbabago doon sa taong yun. O kaya ay darating yung tamang panahon na yung salita ng Diyos ay mayroong resulta sa kanyang buhay. Sapagat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan nga sa buhay natin ng mga tao. Inihambing ito mga kapatid, no, sa isang espada na dalawang talim. Oo. Hebreo 4:12. Ang salita ng Diyos ay matalas, sabi niya, kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. Oo, kung atin pong nauunawaan ang pagiging matalim ng isang espada sa Mindanao, yung krish. At kung paano nila sinusubok po yung talas ng isang espada, ay yung papel, no? Yung papel, talagang parang nadaiti lamang doon sa talim ng espada ay puputol na. Ang mas grabe pa kapag yung buhok ay nihulog mo sa talim ng espada at napuputol yung buhok. Grabe na, no? Yung mga nakikita ko mga ginagawa nila sa pagsubok nila, gaano katalim. Now, ang mga espada na dalawang talim ay matalas nga. Matalas nga, no? Subalit, mas matalas kaysa ang salita ng Diyos ay mas matalas kaysa tabak na mayroong dalawang talim. Ang tabak sa salitang Grego ay matchaira, na maaaring tumutukoy sa isang kutsilyo o kaya sa espada, no? Mayroong dalawang kahulugan, sabi sa research ko. Maaaring maikli, kutsilyo yun, pero mayroon ding espada. Pero ang emphasis dito ay yung kanyang talim. Dalawa ang talim niya at mas matalim pa, mas makapangyarihan pa ang salita ng Diyos sa espadang ito. Ang salita ng Diyos ay inihambing, no, sa espada. Well, tinawag actually na tabak ng Espiritu. Yan o, Efesos 6:17. At magsikuha naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Yung payo ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano na isuot yung armor of God. Yung armor of God. So, yung meron kang helmet, meron kang parang vest, protection sa taga, o kaya sa pana, no? Hanggang doon sa paa. At yung gamit ng mga sundalo bang tawag natin sa kanila, no? Yung espada, kasi hindi pa naman uso ang baril noon. Okay. Ang tabak ng Espiritu ay ang salita ng Diyos. At mayroon po nagsabi sa akin na oo nga, ang tabak ay ang salita ng Diyos. Dapat marunong tayong gumamit nito. Kasi kapag hindi tayo marunong gumamit nito, baka sa atin gagamitin yung tabak na yan. At ang tabak, mga kapatid, no, ito ay isang weapon na offensive, pang-atake. No? Kaya tayo yung nangunguna, ginagamit natin para masaktan yung kaaway. Okay? Pero ito rin naman ay panangga. Diba? Pag ang kaaway ay ang tatama, no? Gusto kang patamaan, isasangga mo yung dalang tabak naman. So offensive and defensive ay ang gamit ng tabak. Ang Panginoong Hesus at ang tabak, no, ay mayroong pong mga talata na sinasabi na yung tabak na ito, yung
espada na gagaling sa bibig ng Panginoong Hesus. Apokalipsis 1:16. At sa kanyang kanang kamay ay may 7 bituin at sa kanyang bibig ay luwabas ang isang matalas na tabak na may 2 talim. At ang kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. Ang kalugan ng talatang ito, galing sa Panginoong Hesus, yung salita niya. Tabak, may 2 talim. The sword, galing sa kanya yon. Naman, sa bagong tipan, di nga ba? Mga salita ng Panginoong Hesus ang maraming nakasulat. At sabi nga sa Juan 12:48, yung mga salita na aking sinalita, sabi niya, ay ang siyang hahatol sa kanya sa huling araw. Yung mga hindi tatanggap sa kanya at ipagkakaila siya, yun, ang kanyang mga salita, ang hahatol. Karagdagang paglalarawan ay sinasabi at sa anghel ng iglesia ay sulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may matalas na tabak na may 2 talim. Sino yun? Yan, Panginoong Hesus. 19:15, at sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito ay sugatan niya ang mga bansa. At kanyang pagharian ng tungkod na bakal at niyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So yan ang relationship ng Panginoong Hesus sa tabak. Sa kanya nanggagaling yung may 2 talim tabak. At ang salita ng Diyos ay bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Ang tao ay mayroong katawan, may kaluluwa at may espiritu. Ngayon, ang salita ng Diyos sinasabi, kahit doon sa pagitan ng kaluluwa at espiritu ay nararating ng kanyang salita. Well, tumutukoy lamang po sa kapangyarihan ng salita na walang makakatakas na bahagi ng tao. Oo. Meron pong discussion pa kung yung kaluluwa at espiritu ay magkatulad o yan na rin yun. Sa mga hindi naniniwala na magkahiwalay ang kaluluwa at espiritu, sinasabi lamang nila na ito ay parang expression lamang. Oo. Pero ang point lamang natin ay mabisa itong salita ng Diyos. Wala siyang walang makakatakas ng bahagi ng tao. Okay? Binubuksan niya ang mga lihim ng tao. Sapagkat ang sabi niya ay madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Nilalaman ng isip natin, nilalaman ng ating puso ay alam ng salita ng Diyos. At kung bakit? Kasi ang may-ari nito, ang may salita nito, ay ganun din naman. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam niya ang laman ng ating puso, alam niya ang laman ng ating isip. Kaya ayon sa kanyang mga salita ay sinabi na. Ganito rin naman ng ating ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Sa unang Kronikas 28:9, sabi ron, at ikaw, Salomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng Ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng pusong pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kaya pala, no? Yung may-ari ng salita ay ganoon din ka pala. Sinasaliksik niya yung puso ng tao at inaalam niya yung pag-iisip ng tao. Kaya yung kanyang salita ay ganoon din. Karagdagan pa po dito, unang Samuel 16:7, sinabi ng Panginoon kay Samuel, noong sila ay naghahanap ng papalit kay Saul, pumunta siya sa tahanan ni Jesse, at pinalin niya ang mga anak ni Jesse. May launa doon yung mga matitipuno, malalaki, at natutokso si Samuel na pipili doon sa mga matitipuno ng mga anak ni Jesse. Subalit ang sabi sa kanya, ang Panginoon ay hindi tumitingin sa panlabas. Huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit sa Panginoon ay tumitingin sa puso. Yan. Yung kanyang salita, ganoon din, sa puso ang tinitingnan. At karagdagan, mga awit 139:1-2, O Panginoon, iyong sinisiyasat ako at sinakilala ako, iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig, iyong naunawa ang aking pag-iisip sa malayo.
At hindi lamang po sa lumang tipan natin makikita ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Dito po sa bagong tipan, yung mga conversion sa bagong tipan, resulta po ito ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Tunghayan po natin ng ilan. Sa Gawa Kapitulo 9, at ito po ay ang conversion ni Apostle Paul. Dati nga po siyang si Saul na nangunguna sa pag-uusig sa mga Kristiyano. No? Kumuha siya ng lisensya niya para paghuhulihin niya ang mga Kristiyano at ipapabilanggo. At sa kanya pong daan, papunta po ng Damascus, ay nasalubong niya ang Panginoon. Nabulag po siya roon at sinabihan siya, punta ka ng Damascus at doon ay sasabihin sa iyo anong dapat mong gawin upang ikaw maligtas. Hindi po naligtas si Saul doon po sa daan. O, doon sa Damascus ay sasabihin sa kanya. At pagdating niya doon, pumunta sa kanya ang isang mga ngaral na ngalang Ananias at itinuro sa kanya ang nararapat niyang gawin. At sinabi sa chapter 22 verse 16 ayon sa pag-relate ni Apostol Pablo, no? Pag-kukwento niya. Sabi sa kanya na niya, anong hinihintay mo? Magtindig ka at magpabautismo ka at hugasan mo ang iyong mga kasalanan. At ganoon nga ang ginawa ni Apostol Pablo. Siya ay nabautismuhan at naging mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Dahil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Gawa Kapitulo 8. Ganito naman ang nangyari kay Simon na Salamangkero. No? Tinuruan siya ng salita ng Diyos at siya ay naniwala at nabautismuhan. Sa Gawa 18, versikulo 8, nakarating sila Apostol Pablo sa Corinto, pumasok sila sa sinagoga at nakipag-aralan si Apostol Pablo doon sa sinagoga. At pagkatapos po noon, nangyari, yung pinuno ng sinagoga na si Crispo, kasama na ng kanyang sangbayan, ay sinasabing nabautismuhan. Kapangyarihan ng salita. Ating maunawaan sa pangyayaring ito sa lahat na ng conversions sa Book of Acts ay naroon po ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ang mga tao ay ginamit lamang, mga apostoles sa mga alagad ay ginamit lamang upang maiparating ang salita ng Diyos sa mga taong nakinig. At yung salita ng Diyos ang humikayat sa mga taong ito, nagpabago sa kanilang buhay at naging mga Kristiyano po sila. Sapagkat ang sabi nga, Roma 16, ang Ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas sa bawat sumasampalataya. Una ay sa Hudyo at ganoon din naman sa Grego. Yung pong Ebanghelyo, yung salita ng Diyos, o ilang Ebanghelyo na tinutukoy niya, kamatayan ng Panginoon, pagkalibing niya, pagkabuhay na muli. At ito ay nababasa sa banal na aklat sa Biblia. Unang Korinto Kapitulo 15, 1-4. Kapag ito ang itinuro sa mga tao at inunawa at pinananawalaan ng mga tao, susundin po nila ito at magresulta ito ng kanila pong kaligtasan. At sa unang Pedro, sabi niya, ngayong inilinis na ninyo ang inyong kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. Nakapaglilinis ang salita ng Diyos. Kasi yung katotohanan na sinasabi ron, ito yung salita niya. Juan 17, versikulo 17. Pakabanalin mo sila sa iyong salita, ang salita mo ay katotohanan. You shall know the truth and the truth shall set you free. 1:32. At yung katotohanan na yon, kapag sinunod ng tao, nililis ang kaluluwa. At sa uling bahagi ng talata, sabi niya, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. So, yun po ang papel ng salita ng Diyos sa ating kapanganakan na muli, sa ating kaligtasan. Tunay nga na makapangyarihan ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya ito ang nararapat na may parating sa mga tao at hindi po yung sarili nating mga kwento, sarili nating tatawag nilang testimony. Meron po mga nangaral, testimony sila tungkol sa buhay nila na parang yung buhay nila ang naituturo nila sa mga tao. O iba nagkukwento ng mga kwento at parang yun ang gusto nilang ituro sa mga tao. Pero sa ating mga tinalakay na ng mga talata, salita ng Diyos. Ito pa, unang Tesalonica 2:13. Nang pumunta sila Apostol Pablo sa Tesalonica, at sumulat siya sa kanila pagkatapos na magkahiwalay sila, itong sabi niya,
At dahil naman dito kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral, sa makatwid bagay ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. Hindi tinanggap ng mga taga-Tesalonica ito dahil sinabi ng mga apostoles o bilang salita ng mga apostoles, kundi bilang salita ng Diyos. Kaya naman sila ay sumampalataya. So, ibig sabihin ko nito, kahit sino yung masasalita ng Diyos, ang kanyang babasahin, kikilalanin natin na salita ng Diyos. Karagdagan, ikalawang Timoteo 4:2. Kaya naman, sabi na Apostol Pablo kay Timoteo, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa kanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. O sa ating pangaral, no? Ang ipapangaral natin, hindi yung kwento, hindi yung drama, hindi yung kung ano-ano, ang salita ng Diyos. At mga awit, 119, versikulo 11, ang salita mo ay aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Kapangyarihan ng salita, pipigilan niya ang tao na magkasala. Ito yung mga advices, okay, magaling tayo magpayo sa mga tao. Pero kapag ginamit natin ang salita ng Diyos, pagpapayo sa kanila, may iwasan nila ang magkasala. Tayo rin naman. At karagdagan, Roma 15:4, anuman ang naisulat noong una panahon, no, sa lumang tipan, ang tinutukoy ni Apostol Pablo. Sinabi rito na nangasulat dahil sa ikatututo natin. Okay? Yung salita ng Diyos na nasa lumang tipan, isinulat yun para matuto tayo upang sa pamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Aaliwin tayo ng kasulatan. At pag naaliw tayo ng kasulatan, sa kabila ng mga kahirapan, ng kapighatian, karamdaman, etc., well, magkaroon tayo ng pag-asa. Nagagawa yan ng salita ng Diyos. At sa mga awit, iyong alalahanin, yung lingkod na duoy, yung ipinaasa ako, ito'y aking kaaliwan sa aking pagkapighati. Sapagat binuhay ako ng iyong salita, ang palalo ay dumuwahaging mainam sa akin, gayon may hindi ako hihiwalay sa iyong kautusan. Aking inalaala ang mga kahatulan mo ng una, O Panginoon, at ako'y nag-aliw sa sarili. Pagpapatunay lamang ng salmista, sa kapangyarihan ng salita ng Diyos sa kanyang buhay, hindi siya hihiwalay po dito at naaliw siya sa kanyang sarili ng dahil po ito. Karagdagan po, maalab na verse 8, ang iyong mga palatuntunan ay naging aking mga awit sa bahay ng aking pangingibang bayan. Aking inaalaala sa gabi ang pangalan mo, O Panginoon, at sinunod ko ang iyong kautusan. Ito ang tinamo ko sapagkat aking iningatan ang mga tuntunin mo. Sa ating pagkatapos, wala po tayong ibang masabi, kundi pahalagahan po natin ang salita ng Diyos. Ito po yung ating pangaral. Ito po ang ating pag-aralan din naman. At sinasabi ko po sa aking mga prayers, ito po ang nagtuturo sa atin, nagpapaalaala sa atin, nagpapatibay po sa atin. Magandang gabi at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Okay, maraming salamat po, Brother Jun. Share ko lang po ang screen. Okay po mga kapatid. Para po sa